MLS30 premix. So pag sinabi natin premix, yan ay inahalo sa pigs. So isa siyang micro pellets, no? Kita naman natin dito sa yan. Talagang matinding magandang technology ang ginamit para magkaroon ng ganito kaliit na mga pellets, no? So itong product na to ay manufactured from Germany. 100% organic siya. Tapos yung kanyang carrier, sinabing carrier yung inahalo sa kanya, no? Ay wheat. Ibig sabihin yung tinapay o harina, no? Kaya natural talaga siya na product. MLS30, isang brand name ito siya, no? Ng antiviral na gamot. Gamot siya preventive. Hindi siya effective pag nandun na yung sakit at gawin mong gamot na para mawala yung sakit. Hindi niya kaya. Dahil mas mabilis ang virus dumami kaysa sa epekto ng gamot natin ng MLS30. Ang laman ng MLS30, ang kanyang generic ay ayan, alpha monolaurin, no? 30% na alpha monolaurin. Ibig sabihin, sa 1 kilo, meron siyang 300 grams na alpha monolaurin. 700 grams ay wheat o yung harina. Yun yung laman ng ating product. So 100% organic, kaya safe siya kahit sa buntis, lahat ng stages ng buntis, lahat ng edad ng baboy, pwede siya, no? Para maiwasan ang ESF at iba pang envelope viruses. So ano itong mga envelope viruses? Envelope viruses includes PED or yung porcine epidemic diarrhea virus, hog cholera virus, pseudorabies virus, PRRS virus, SIV virus, at iba pang mga din siya, no, maliban sa antiviral property niya, meron din siyang antibacterial property para patayin yung mga gram-positive bacteria tulad ng Streptococcus suis at iba pa. So natural siya, no, na gamot sa ating mga baboy. Galing sa Germany, no, effective siya. Kailangan ng paggamit nito, mas mauna siya sa katawan ng baboy kaysa sa virus. Ibig sabihin, kailangan continuous ang gamit natin itong gamot na to. Para pag dumating yung ESF sa baboy natin, pagpasok niya, siya yung panangga natin, protection natin. Dahil lang natin mga vaccine effective, di ba? So papatayin niya ang virus. Mga binanggit ko na virus kanina, envelope virus yun. So sa paano paraan niya papatayin? Sisirain niya ang balat ng virus. Yung protective layer ng virus, wala na yun, magkaroon na ng disintegration at mamamatay na yung virus natin. Hindi na siya makapag-replicate, hindi na siya dadami sa katawan ng baboy. Kapag walang MLS30, pumasok ang virus, mauna sa MLS30, sigurado napakabilis ng replication ng virus. Hindi niya kailangan ng asawa, hindi niya kailangan ng husband para dumami. Even a single virus, dadami yan at magkakaroon ng outbreak. Okay? Sa baboy. Mamamatay yung baboy at kakalat lalo yung mga sakit. So yung baboy na infected na, kahit wala pang sinyalis yan ng ESF, no? Kahit wala pang sinyalis, 2 to 3 days ay maaaring meron na siyang virus sa kanyang ihi at sa kanyang dumi. Notice ko, I suggest gumamit tayo ng MLS30 sa manok at baboy natin as antiviral. Probiotics natin as performance enhancer natin para padamihin yung good bacteria natin. So hindi kaya ni probiotics si virus, pero kaya ni MLS30. Hindi kaya ni MLS30 ang magpadami ng mga bacteria natin, mga good bacteria, pero kaya naman ni probiotics natin. So yung dalawang yan, pag pinagsama natin, sigurado maganda ang performance ng ating mga baboy. Sa manok naman, ang gamit ng ating MLS30, no, ay marami din, no?
kaya niyang patayin o sirain ang envelope viruses tulad ng bird flu or yung avian influenza. Kaya niya. Kaya niya ang ILT, infectious laryngotracheitis na sakit. Kaya niya infectious bronchitis na sakit sa at saka yung Newcastle disease. So, yun yung mga virus na kaya niya patayin sa mga manok na sakit, no? Very popular itong MLS-30 sa India. Kasi sa India, wala namang baboy, kundi puro manok. Talagang total dependent sila dito, no, sa gamot na ito. Kasi positive sila sa bird flu doon, sa lugar na yun. So, napakalaking bagay itong MLS-30. So, ang tip ko lang, napakalaga nito, mauna dapat, no, as preventative medication, itong ating MLS-30. Pwede nyo naman gamitin kapag tinamaan yung farm. Provided, marami pa yung baboy nyo. Mamaya yung baboy nyo, ang ibig ko rin sabihin, huwag yung gagamitin sa may sakit mismo na may sinyalis na. Kung walang sinyalis sa sakit, pwede nyo gamitin ito, maaaring may salba natin. Ibig sabihin, may mga gagamitan tayo walang sinyalis. Hindi kumain sila. Hindi natin alam, meron na pala yun. Hindi lang naglabas ng sinyalis. So, hindi rin kaya na yun. Sabihin, kailangan wala pang virus sa katawan ng baboy. Kaya mauna yung ating gamot. Very effective siya, maniwala kayo sa akin, no, base sa aking practice. Talagang napaka-effective ng gamot na ito. Maganda rin yung performance ng baboy, no, kapag ginamita natin yung mga buntis ng MLS-30 natin. Poultry natin sa manok, no? All ages pwede siyang gamitin. Kahit sa nangingitlog o hindi nangitlog, walang issue, no? Continuous lang dapat ang gamit natin to protect yung mga hayop natin from bird flu. At saka iba pang sakit lang, NCD, very common yan sa although nagbabakuna tayo, pero although nagbabakuna tayo, may mga kaso pa rin na lumalabas, yung tinatawag namin subclinical, na hindi naman sila masyado nakikita ang sinyalis ng sakit, pero nakikita mo doon sa pagbagsak ng itlog. Kaya malaking bagay ito. Paano natin ang application ng ating gamot? So yung ating gamot, sinabi ko na continuous dapat ang gamit natin. 1 kilo to 2 kilos para dun sa mga wala pang outbreak. No? Preventive lang talaga siya. Maintenance ang tawag natin doon. 1 kilo ng MLS-30 sa bawat 20 bags. Ngayon, kung isang bag lang haluan mo, kailangan mo ng 50 grams or 10 kutsarita. Kailangan. Bawat sako ng feeds ang ihalo natin. Continuous yun, no? Sa ibang farm, pag lalo na, no, may mga naririnig na silang nagkakamatayan ng mga inahin, mga patiners. So, ang ginagawa ng iba, top dress. Tinatop dress nila yan. Yung pagpapakain sila ng inahin nila sa umaga, doon sa ipitan, nilalagyan nila ng isang kutsaritang MLS-30. So, continuous yun, no? Araw-araw yun, ganun. Hanggang pagka dumating na yung punto na medyo nawala na, naglaho na yung threat, no? Yung mga bali-balita, saka pa nila binabalik sa 50 grams o 10 kutsarita sa bawat 50 kilos na feeds natin. Okay, continuous yun, ha? Very safe yung ating MLS-30. Ganun din sa manok, ang dosage natin. So, same lang.